Nabalot ng takot ang ilang Pinoy sa Israel dahil sa tumitinding giyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas, kung saan mahigit 1,000 na po ang namatay. Sa gitna ng panayam ng GMA Integrated News, kinailangan lumikas ang mga kababayan natin papunta sa mga bomb shelter sa gitna ng kabi-kabilang pagsabog sa paligid. Abot po sa 30,000 ang mga Pilipino sa Israel at inaalam ng ating pamahalaan ang kalagayan nila. Laging una ka sa balita ni JP Soriano, exclusive. Ayun po, sir. Ano po? Ayun. Mga racket. Sir, ayun po, videohan niyo. Ayun po yung mga parang star po na yon. Kailangan niyo ba pumunta ng shelter? Okay, sige, punta lang kayo. Punta lang. Ingat kayo, ingat. Opo. Sir, uy, bilis na. Matatapos. Akin yan. Uy, ayan, sumasabog. Dali na. Ay! Diyan na tayo sa negative one dito. Dito sa shelter. Ayan, lumalakas. Bilis! It's okay here, ma'am. Mga guests po namin, sir. Where? Get there. Get the guests. Kukunin po nila yung mga guests. Ingat po kayo ha. Ingat po kayo. Opo. Ingat po kayo. Kinukuha po nila kasi priorities po namin na kunin yung mga guests. Opo. Safety muna po ha. Safety muna first. Oh my God. Dinig ang sirena at airstrikes nang patapos na ang panayam ko kina Rika, Queenie, Rosie at Yam, mga Pinoy hotel workers sa Tel Aviv, Israel. Nagkubli sila sa bomb shelter ng hotel. Bago yan, ikinuwento nila sa akin na nitong madaling araw ng Sabado, nagising sila sa sunod-sunod na ugong ng sirena, babala ng parating na airstrikes. Lumikas sila noon sa bomb shelter ng kanilang dorm. Iba raw ngayon kaysa sa mga dating airstrike sa Israel, lalo't lumusob na sa southern Israel ang grupong Hamas. Ito na sila, ay, sunod-sunod. Ay, tapos mararamdaman mo talagang hindi nagbabibrate siya. Nagbabibrate talaga po. Talagang boom! Ganun, tapos mararamdaman mo po. At saka sunod-sunod po siya, sir. Paghupa ng putukan, lumabas sila ng bomb shelter at nag-ayos na mga gamit. Pero nang tumunog ulit ang mga sirena, pinadiretso na sila sa pinagtatrabahuhang hotel. Sana, kung mabalitaan man to ng mga pamilya namin sa Pilipinas, ipagdasal kami. Although nagtatrabaho kami para sa kanila, pero pag dumarating na po talaga yung ganitong sakuna, hindi na namin alam kung anong gagawin, sir. Ano man po mangyari, kayo na po bala sa amin. Sa datos ng Population and Immigration Authority ng Israel, kabilang sina Rika, Queenie, Rosie at Yam sa 30,000 Pilipinong nagtatrabaho o naninirahan sa Israel. Sabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, tinututukan na ng gobyerno ang sitwasyon at lagay ng mga Pinoy sa Israel, gayon din sa Palestine at iba pang bahagi ng Middle East. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.